Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang Pangulong Bongbong Marcos hindi na nakatiis pa sa kagaspangan di umano ng ugali ni Liza Marcos. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, isang pasabog ang isiniwalat ng sikat na abogado na si Attorney Glenn Chong at ang controversial na vlogger na si Maharlika sa publiko na labis na ikinagulat ng marami sa ating mga kababayan, lalo na ang mga Marcos loyalist, nang sabihin nito base na rin sa kanyang naging source sa loob ng Malacanang na hindi na umano nakatiis pa si Pangulong Bongbong Marcos sa pagiging underdesaya nito at dahil sa away di umano nalaglag sa hagdan ng kanyang asawa na si Liza Marcos na nagtamo ng bukol sa mukha. Kaya pinalabas na lamang di umano sa media na pinagpahinga umano ito ng kanilang doktor dahil nagkaroon di umano ito ng flu-like symptoms. Tapos ang kanilang naging biyahe mula Europa, tila nagkakagulo na di umano sa Malacanang dahil sa unti-unti di umanong nabubulgar ang mga maitim na plano. Kaya tuliro na di umano si Pangulong Bongbong Marcos at hindi na alam ang gagawin dahil unti-unti na di umanong lumalabas ang tunay na ugali ni Liza Marcos. Kasunod naman nito ay ang tila pagsisiwalat pa ni Attorney Glenn Chong kung saan sinabi nito na sinuntok di umano ni Liza Marcos sa mata si Pangulong Bongbong Marcos noon at nang minsay magkaroon ito ng isang pagpupulong kasama sina Attorney Glenn Chong ay bigla na lamang nawala ng internet sa gitna ng pagpupulong nila. Nakita di umano nito si Liza Marcos na sinakal nito sa leeg ang isang empleyado na head ng internet at nasaksihan din nito kung papaano tratuhin ni Liza Marcos ang mga kawawang empleyado nito. Dahil dito, marami sa ating mga kababayan ang nagulat at hindi makapaniwala. Totoo nga ba ang lahat ng paratang na ito kay First Lady Liza Marcos? O isa lamang paninira para pabagsakin ang administrasyong Marcos? Nang lumabas nga ang balitang ito, marami sa ating mga kababayan ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinaingat komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, bravo PBBM, ipakita mo kay Liza na ikaw ang lalaki at ibinotong presidente. And sana matigil nyo si Liza sa mga pinagagawa niya. Hindi nakakabuti sa ating bayan. Wala siyang respeto sa asawa niya kung ganon. Pati naglalakad, nauuna din siya kahit may kausap si BBM. Parang nagmamadali siya na aalis na sila. Kaya pala hindi nagpakita sa publiko, may itinago. Pero wala namang dapat ipaliwanag ang Pangulo sa publiko tungkol dyan dahil personal matter yan. Lalo na ang away mag-asawa. Ang dapat lang ipaliwanag ng Pangulo, bakit ang asawa niya ang tila nagpapatakbo sa mga ahensya ng gobyerno natin. Siya ba ang binoto ng taong bayan? Liza Marcos, hindi naman masama ang tumulong sa Pangulo para sa ikabubuti ng bayan. Ang hindi lang mabuti ay yung mahaluan na ng personal na interes ang pagtulong at paglilingkod sa bayan. Lahat kasi po ng kilos at inyong galaw, si PBBM po ang labis na naaapektuhan. Sana po maisipan yung kamustahin si PBBM. Totoo kaya yan? Grabe naman kung ganyan. Tama si Duterte, weak leader si PBBM dahil mas may authority si Liza kaysa kanya. Totoo kaya ito? Grabe naman. Pero kung totoo man, mukhang napuno na ang Pangulo sa mga binatong issue laban sa kanya. Sana naman sagutin ni Liza ang lahat ng paratang sa kanya. Patunayan at sabihin niya sa publiko kung ano ang totoo. Dahil hanggang ngayon, wala pa rin siyang imik tungkol dito. At Pangulong Bongbong Marcos, kami ay naniniwala pa sa inyo. Sana wag nyo kaming biguin. End quote. Sinuntok ni Liza si Bongbong Marcos, di umanong Pangulo ng Pilipinas. Sinuntok mo sa mata. Sino nagkwento sa akin? Si Ivan Uy, Secretary ng DICT. Sinuntok ni Liza si Bongbong Marcos sa mata. What does it mean by to be righteous indignation? There's a difference kung ang motibo ko ay personal, di ba? Yes.
For example, ininsulto ako ni Lisa Marcos. Sasabi ko, sasampalin kita. That is not righteous indignation. Kasi personal yan eh. Pero pag sinabi mong righteous indignation, yung anger mo, yung galit mo, nagmula sa isang action ng isang tao, denoting profound moral lapses. Profound moral lapses. It's profound. Kayong lapse niya, yung pakikipag-meeting sa Smartmatic, sinabi ko, hinabol niya ang Smartmatic 3 beses. Nakipag-usap siya sa may-ari ng Smartmatic. And then, nanalo ang kanyang anak, nanalo ang kanyang asawa, and then tingnan mo yung ebidensya nila General Rio, yung TN Rio. Minipula. It strongly appears na minipula yung election results. So, nagtugma yung pag-aamin ni Lisa Marcos sa akin at yung extraneous evidence mula sa Commission on Elections. Yes. So, tapos ito na. That's the basis of my righteous anger. Kasi pinipilit nila ako na i-sideline. O, i-sideline para hindi lumabas. O di ba? Para hindi lumabas. Nililimit nila ako sa social media. Hindi minimension yung issue ko sa kanya sa mainstream. Kasi bayad niya. Tapos, kinakasuhan niya ako sa IBP. Every time mag-speech ako. Kasi sabi ko, di ba? Pangalawa na yun eh. O, pag speech ko sa Davao, kinasuhan ako. Pag speech ko sa Cebu, kinasuhan ako. It's a naked attempt. It's a brazen attempt to stop me from talking. This is a public issue. Kaya nga, this is righteous indignation. That's the context na sinabi ko yun. Hindi pambabastos yan. That's righteous indignation. And there's no better example than Jesus Christ himself. Pinick up ng mainstream media yung pagtatanggol ni Garin kay Lisa Ahas. Pero dito sa article, sinasabi ng mainstream media na ito exactly na Chong made the statement during a prayer rally in support of Pastor Apollo Quiboloy and Sunshine Media Network that turned into an anti-Marcos rally. So itong media na to, they missed the information yung pinaglalaban mo na patungkol sa pakikipagsabuatan ni Lisa sa Smartmatic. See how, paano nila tinitwist, paano nila tinatanggal yung pinaka-importanting issue na inusap mo doon o sinabi mo during the prayer rally. Di ba? Yes, Ate Claire, tama ka dyan. Again, yun ang mga kababayan. Again, I can forgive the reporter for sheer utter ignorance. Sheer utter na ignorance about the issue. Pero, kung nandun siya, dapat narinig niya yung mga pinagsasabi ko. And he cannot plead ignorance. O, di ba mga kababayan? Kung nandun siya, dapat reporter ka, ni-report mo, sinulat mo yun. So, dapat nandun ka. Otherwise, you would not be in a position to report something na wala ka doon. So, I suppose the reporter was there. At hindi mo nilagay yung konteksto kung bakit ko nasabi yun. Kasi sabi ko, sinalaysay ko muna yung buong pangyayari. And then, finally, sinabi ko, kung nandito ka lang sa harap ko, sasampalin kita back to back. So, you have to connect that comment to the entire story, yung pagmamanipula ni sa Marcos ng election system. Kaya mo nasabi. Kaya ko sinabi yun. Now, yung report na yan, hindi naman actually report yan. It's a praise release. Hindi press release, praise release. Praise release, pinipraise. Praise release kay Lisa Marcos. Oo. Yeah. So, syempre, we cannot expect na ilalagay nila yung konteksto. But the point is, inilabas nyo yan, sasagutin namin. Ngayon, don't tell me, hindi nyo pa rin i-report na ito yung konteksto pala ni Glenn Chong in the interest of fairness. Labato natin sa kanila. In the interest of fairness. Sabi ninyo, kayo mga journalist, for fair reporting. Sige, i-report ninyo. Kaya pala sinabi ni Glenn Chong na sasampalin niya si Lisa Marcos dahil minamanipula yung election system at minanipula yung government institutions para maiupo niya yung kanyang asawa doon sa protesta in 2019, specifically September 2019. Malapit na tayo, Lisa. Kunti na lang yung facts. Kagulang. Malapit na tayo doon. So you see, mga kababayan, for one who is a witness to all this manipulation, when minanipula mo yung election system, ikaw na mismo nagsabi sa akin, Lisa Marcos, minanipula mo yung, di ko lang muna pangalanan, yung government institution na yan. Minanipula mo para lang maiupo mo si Bongbong Marcos as Vice President at that time in September 2019. Malapit na talaga tayo, Lisa. Sabi ko sa iyo, don't cross the red line. Aabot tayo dyan. Si Lisa Marcos kasi is fan of the underdog. Yung tema ng kampanya ni Bongbong Marcos, underdog. Yung paawa effect ba? Yung paawa effect as if malinis ang budhi nila. Okay? So ganito, mga kababayan. Tingnan niyo ang katayuan ni Lisa Marcos. Babae siya. Ginamit nila yon because the weaker sex is ang babae. Kaya nga ang pinili ko na kataga, remember, that's very calculated. Ang pinili ko sa
sampal, hindi Yes. suntok. Kasi kung lalaki ka, Lisa, sinuntok na kita. Oo. Sinuntok na kita. Hindi ako nagmamayabang. Nabubuhat ko yung, ilan ba yun? 40 Ilang kilos, pounds? 40 kilos, 20 Ilang kilos, kilos? 100 kilos. Wow. Nabubuhat ko yung 100 kilos. Siguro pag natamaan ka, basag ang bungo mo. So hindi ko ginamit yung kataga na yun, sampal, kasi babae ka. But nevertheless, even if you are babae, hindi ka naman babae kung umasta eh. Sinuntok mo ang di umano, sinabi ko di umano ha, kasi di talaga ako believe na si Marcos ang totoong nanalo, pero ginagdagan ng boto, hindi na yung katanggap-tanggap na resulta. So, di umanong Pangulo ng Pilipinas, sinuntok mo sa mata. Sige, lubusin na natin. Sino nagkwento sa akin? Si Ivan Uy, secretary ng DICT. Now, I remember very well. Alam nyo na, ako ang nagsumbong kay Ate Claire. Ako ang nagsumbong kay Ate Claire about that. Nag-meeting kami sa Wolfgang Steakhouse, dito sa Ortigas, dyan sa podium. Si Ivan Uy ang nagsabi sa akin, secretary ng DICT, sinuntok ni Lisa si Bongbong Marcos sa mata. Sabi ko, nasaan ka? Nasa harap ko. Tapos tawa-tawa pa siya. Remember, Lisa, tumatawa-tawa pa si Ivan Uy sa'yo. Sa kalagayan ninyo. So, nakikita mo, babae, pero kung umasta, daig pa ang lalaki. Ito pa, nung nag-meeting tayo, Lisa, doon sa Cybergate Plaza, kasagsagan ng kampanya, nung nag-present yung Indian, I don't know kung bakit mga foreigner talagang kinukuha mo. Labag yan sa election code. Hindi dapat makikialam ang mga foreigner. Meron kang tatlong kinuha na Bulgarian, Greek, at Romanian. Parang na-meet ko yung iba doon eh. Doon nung may yung tatlo. Nandun yun sa headquarters mo. Tumulong yun sa kampanya ninyo. That's illegal. Kasi hindi nga tayo pwedeng tumanggap ng contribution from foreigners. Di ba? Malinaw yan. Sa Batas Pambansa bilang 881. Hindi pwedeng tumanggap ang kandidato ng contribution from foreigners. The point is, para hindi ma-influensyahan tayo ng mga banyaga. Eto, nagdala ka ng tatlong banyaga. One of them is a member of the Greek Parliament. Dating membro. Katulad ko, parang congressman din siya. Kaya palagi kaming nag-uusap. So, yung Indian, nagpipresent doon sa screen kasi nandun siya sa India. Okay. Biglang namatay yung internet. Tinawag si Adrian, yung head ng internet doon sa Cybergate. At sinakal niya sa harap namin. Yes. Sinakal niya. Dito sa liig, ipalit mo yan ngayon. You see, lahat kami, na-shock kami doon. Nandun si Hubert Guevara, nandun si Ivan Uy, nandun ako, nandun si Leo Kirobit. Marami kami. Nakakita sa iyo, Lisa, kung paano mo, how you treated yung pobreng empleyado mo. Lisa, you see, Janet Garin, Congressman Garin, ginagamit niyo yung pagkababae ni Lisa, pero kung umasta, daig pa ang lalaki. Baliguhin ko na lang. Susuntukin na lang kita. Given that context. Imagine, sinusuntok mo yung asawa mo, tapos yung empleyado mo, sinasakal mo sa harap ng maraming tao. As if, I don't know, kung anong feeling ng empleyado niya. Baka nalusaw yun sa hiya. Put yourself in the context sa paa ng empleyado ni Lisa Marcos na sinakal niya sa harap ng maraming tao. Put yourself in that shoes. How would you feel? So, hindi pala totoo na meron silang flu-like symptoms. Okay? So, ang chika boom boom, dahil galit na galit, si Lisa Smugs, okay, dahil sa mga nangyayari ngayong kabulasugan at nabubuking, lalo na itong ating expose na sa kanyang pagiging kidnapper nila, sa lahat ng anomalya, nagra-rumble na sila. Sabi ko, sana magtagihan na lang, maggurgura na lang sila nang matapos problema natin, wala tayong kahirap-hirap. So, ang system, okay. So, ang system, mga kababayan, so yung balita nila, actually nasa balita natin yan, nakesyo, itong mga balita din natin. Ito to. Diba? May balita, Sabi ng mga kasinungalingan nila, bangag na bangag kuting at kidnapper Lisa, pinagpapahinga matapos magkaroon ng flu-like symptoms. Sa kakatravel ang mga hinayupak, di ba? Pero ang totoo pala, wala naman daw silang flu-like symptoms. So, para basahin natin ang balita for the heck. Kasalukuyang pinagpapahinga si Pangulong Bangag at si kidnapper Lisa matapos silang makaranas ng flu-like symptoms ayon sa kasabwat nilang taga-Presidential Communications Office. So, yun ang chika boom boom nila. Sa isang pahayag ng PCO, nitong Marso 20, sinabi nitong nagkaroon ng naturang sintomas ang first trader o first traitor, first ahas sa kanilang full schedule ng mga nakarang araw. Kasi nga sa pagbaba ng rating, sa lahat ng mga iskandalo, so si Kuting nagtapang-tapangan, naging tigre. So ginomba daw itong si Lisa Smugs at may bukol dite. Kaya pala ngayon ay
nag-declare siya. Siyempre nga naman, makita niyo yung bukol, hindi bonggang-bongga. Pag-uusapan sila ng buong mundo. Ay ngayon, pag-usapan na rin natin kasi yun po nakarating sa atin. Nakaganti na raw si Kuting at ginombag si Lisa. Kaya may bukol siya ngayon. Kaya inahamon ko siya, sige nga, kung fake news ako, mag-vlog ka. Sige nga, mag-live ka. Kasi nakarating sa atin yan. Ngayon lang. So sige, para mapatunayan natin na yung ating informer ay hindi nagsasabi ng totoo, mag-live ka, Lisa Smug. So yun na nga, nabukulan siya ng bonggang-bongga, sinapak siya ni Kuting, ayon sa ating informante. So ang challenge natin sa mag-comment kayo. Ay Lisa, mag-ano ka daw? Mag-vlog ka, mag-arty-arty ka, bangag na bangag, di ba? Kaya ginombag. So para silang bangag. So dito makikita na may saltik talaga ang gobyernong ito. Okay? So binukulan dahil nga sa bunganga niya at sa mga ginagawa niyang anomalya. Well, magkasabwat sila. Siguro si Kuting nagtapang-tapang kaya boom! Bug. Kaya ngayon, kailangan nilang mag-release ng silay. Kailangan natin klaruhin, baka si Kuting may bukol din. Pero kasi excited ako. Actually, we'll talk about sana yung sa SMNI. But yeah, we will talk about that later. Ito ay additional lamang. Excited ako sabihin sa inyo kasi dalawang informer ang verify ko. Sinabi nung palangga natin, baka i-vlog din ni palangga natin later. Tapos verify ko kung totoo ba. Totoo nga daw nagjombagan. Sabi ko, sige, hamunin lang natin na magpakita sila kung sila ay may bukol o wala. Di ba? O baka naman pero ang gagawin yan mamaya, sige, lagyan mo ng ice. Kailangan humupa yung bukol mo. Mag-subside para maging fake news si Maharlika. Madali lang naman yan eh. O kaya gusto mo, anuhin mo, patuslok mo ng patapyas mo ng gano'n yung bukol mo. Nagbukulan ng mga puta na guys. But anyway, hindi po nakakatawa ang ginagawa ng mga hayop na ito. Alright? So gusto ko lang sabihin sa inyo na kaya hindi totoong mayroon silang flu-like symptoms taliwas doon sa mga sinasabi sa kanilang press release. Di ba alam niyo naman na sinungaling to? Kaya di ba sabi ko kanina, nung umaga, sabi ko baka nagsakit-sakitan lang naman to mga hinayupak na to. Yung pala, nagbukulan, mga lasing ang mga ginayupak. Yung isa bangag, yung bangag sa alak, bangag sa pulburon. See, this is what you get kapag pulburonic ang inyong gobyerno. So, hamunin natin siya kung talagang sila ay walang bukol, magpakita sila sa publiko. Kasi yung flu-like yung flu, di ba ako nga dito kahit inuubo ako, nagmumura pa rin ako. Baka nang hinakalisa, di ba? Di ba? So kung wala silang bukol, di mag-live na kahit 1 minute lang. So ayun, Lisa, alam na naman nagbukulan. Sana hindi lang bukol ang inabot yung dalawa. Sabi ko, sana naggurgura na lang kayo pag natapos sa problema ng Pilipinas. Magurguran kaya kayo para hindi wala nang kahirap-hirap ang bayan, no? Ano sa tingin niyo? Anong dapat gawin nila? Magurgura na lang sila. Total, parang silang demonyo di ba? Magurgura. Flu-like symptom. My gosh, they curse themselves to catch the most deadly virus, sabi ni sila. Di ba? O, sana nga, baka naman drama lang. May nag-comment yan kanina. Sisihin nila, mag-COVID-COVID na naman sila. Sisihin na naman ang COVID. Pag nalasing si Kuting, remember, pag nalasing, naging bangag, ayaw pumunta doon sa mga biktima ng Marawi and yun sa Surigao, magbangag-bangagan na lang or magsakit-sakitan, mag-COVID-COVIDan. Remember that, December? Ngayon, nagbukulan, okay, nag-flu na naman ang mga hinayupak. Kilala naman natin na si Lisa ay isang jombagera at si Kuting lumaban na ng bonggang-bongga. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po!